Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po tayo sa ating pong Bible class. Tayo po muna ay manalangin bilang pagpapasimula po ng ating gawain ngayong hapon. Amin naman, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Ikaw ay Diyos na lagi po namin kasama, nagpapala sa amin, nagbibigay sa amin ng tagumpay. Ikaw po ang Diyos na tumutulong sa amin, maging sa aming mga kahinaan. At kayo po ang Diyos na umiibig sa amin. Ikaw ang Diyos na aming Ama, na lagi namin nalalapitan. Very reliable Father, a very trustworthy Father. Maraming salamat po Diyos sa aming Panginoong Jesucristo na iyong pinagkaloob sa amin upang kami iligtas. Sa hapon po ito, kami po ay muling mag-aaral ng inyong mga salita at bagong paksa na aming pong tatalakayin ngayon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maunawaan ang kahalagahan ng paksang ito, lalo na sa buhay ng bawat mananampalataya at ng buong iglesia. Kami po hindi umaasa sa aming sariling galing o talino. Kami po ay nagtitiwala lamang sa pagsama sa amin at pagtuturo ng Banal na Espiritu. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong otoridad, sa inyong salita. At nais namin na kayo ang maluwalhati. Hinihiling po namin ang aming mga kapatiran na maaaring naglalakbay, naghahanda, papunta po sa lugar na ito. Sana po ay makasama namin sila sa aming pong sama-samang pag-aaral bilang isang iglesia. Ito ang aming kahilingan sa pangalan ng Jesus aming Panginoon. Amen. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo muna. Mawi tayo na isang hymn. Mawitin natin yung The Servant King. So let us learn
This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Okay, maaari na po tayong makaupo. Simula po tayo ng bagong series, no? So, chinik ko po yung ating mga books, no, na ginagamit at since na nasa pang-pito na po tayo at meron pa pong tatlo, para matapos po natin yung buong volume ng lesson na ito. At ulitin ko po ito yung hamon natin from the series about the church from 9 Marks Ministries, no? Sa pangunguna ni Pastor Mark Dever. Okay, so para po sa ating pag-aaral ngayong hapon, ito po ay magsisilbing isang preliminary lesson o introductory lesson para sa paksa. Yan, ayaw. Yan, para sa paksa ng the necessity of expository preaching. So marami na po tayo ng pag-aralan. What is the gospel? What is the church? Yung commitment natin sa isa't isa bilang mga members ng isang iglesia. Marami pa tayo ng pag-aralan. Yung nakaraan ay ang kahalagahan ng sound doctrine. So ngayon naman ay dadako tayo sa isa sa mga pinakamahalagang sangkap ng isang biblical church. At yun ay ang pagkakaroon ng mataas na pagpapahalaga sa preaching o pangangaral ng salita ng Diyos. Marami pong style ng preaching. Meron pong tinatawag na topical preaching. Meron pong tinatawag na verse by verse preaching. Pero ang pinaka-ideal, no, para po sa isang church, lalo na sa katulad nating nagsisimula pa lamang na church, ay masanay tayo sa pagkakinig sa tinatawag na expository preaching. So dito po sa ating lesson ay hindi natin ganap na tatalakayin ang lahat ng mga detalye patungkol sa expository preaching. Ang ating pong bibigyan ng emphasis ay bakit ito mahalaga para sa isang church at bakit ito kailangan ng isang church para siya ay maging malusog na iglesia. So kaya po pinamagatan natin itong introductory lesson natin na the necessity of expository preaching. So, simulan natin sa pamamagitan ng isang tanong, dalawang tanong. How can we know that a church is a healthy church? Paano natin malalaman na isang iglesia ay malusog na iglesia? What is the test we can apply to determine if a church is walking in Christ likeness? So, dito po sa question na ito, I'm assuming that the word healthy church is synonymous with the word Christ likeness. So yung pong malusog na iglesia, hindi po sinusukat sa pamamagitan ng dami ng kanyang membro. Pag-aralan na natin yan sa what is a church. Diba yung malagong iglesia o malagong iglesia. Pinag-uusapan natin about a church that is healthy, ay yung pong mga miyembro ay healthy. So kung healthy at malusog at matibay, malalim sa pananampalataya ang bawat miyembro ng iglesia ngayon, definitely the whole church itself will become a strong church. Kaya po sa atin, ang church growth ay hindi po yung dumadami ng bilang. Pagpapala para sa isang iglesia na dinadagdagan siya ng Panginoon ng mga miyembro. Pero mas mainam na mas nauuna yung ating pagpapahalaga doon sa paglalim ng bawat miyembro sa kanilang relasyon sa Panginoon kaysa yung pagdami ng bilang ng mga miyembro. Kaya yung tanong na, how can we know that a church is a healthy church?
Basically, dito sa tanong na to, how can we also know or how can we test if that church is walking in Christ-likeness? Kamukha ba sila ng Panginoong Jesucristo? Sila ba ay may labis na pagmamahal sa Diyos Ama? May labis na pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Sila ba ay may pagpapahalaga sa mga kaluluwa na hindi pamananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Ito yung mga karakter ng Panginoon. Siya ba ay mayroong kababaang loob? Siya ba ay marunong magbigay? Siya ba ay umiibig? Maraming mga katangian ng Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa Biblia at dapat ang isang iglesia ay sumusunod sa yapak ng Panginoong Jesucristo. At yung iglesia na ganoon ay masasabi natin isang malusog na iglesia. Kasi habang mas marami po ang kulang sa kanilang karakter na kamukha ng karakter ng Panginoong Jesucristo, masasabi natin sila ay mahinang iglesia. At pag ang iglesia ay isang mahinang iglesia, paano natin naasahan ang mga miyembro? So, most likely, yung mga miyembro ay hindi rin lumalakad sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. So, in answer to that question, i-highlight natin yung isa. Okay, hindi po natin sinasabing ito lang, pero i-highlight natin yung isa sa mga mahalagang sangkap para po ang iglesia ay lumago. Okay? And our answer to those questions ito. If it is a church that loves listening to the preaching of God's Word. Kung meron man dapat isang katangian ng isang iglesia na highlight sa mata ng marami, ay yung iglesia na yun, mahal nila ang pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. It doesn't matter kung sino yung preacher. Kasi madalas po, nakakalungkot yan, kahit sa ating Reformed community, ang nagiging pamantayan ng mga tao para maging interesado sila sa pakikinig sa preaching ay yung preacher. Pagka mahusay yung preacher, magaling magpatawa, maraming kwento, maikli lang siya mangaral, gusto nila. Okay? Pero hindi po ganun ang ibig sabihin natin na nagmamahal sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang batayan natin ay kung ang ating pagsuri sa kanyang pangangaral ay pumapasa na pamantayan ng Biblia, dapat siyang pakinggan. Kahit sino siya, kahit anong edad niya, kahit saan siya nag-aral, siya ay tinawag ng Panginoon para tumayo at mangaral ng salita ng Diyos. Kahit hindi natin siya kilala, pakikinggan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun ang ibig sabihin natin dito, na isang iglesyang malusog, isang iglesyang nagmamahal sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? So basta nangangaral, may nangangaral, bibigyan nyo ng panahon. Pag may nangangaral, nakatutok. Pag may nangangaral, inuunawa ang salita ng Diyos. Madalang na ako makakita ngayon ng mga miyembro na nagtitake note sa kanilang pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. The less we take note, the more we forget. So mas lang talaga meron tayong sinusulat para meron tayong nare-retain sa ating alaala pagkatapos ng ating pakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. So, ang point natin dyan, God's Word is the source of all life and health. It's what feeds, develops, and preserves a church's understanding of the gospel itself. So, ang isang iglesia na nangaral sa pangangaral na umiibig sa pangangaral ng salita ng Diyos ay isang iglesia nagmamahal sa salita ng Diyos. Tandaan natin, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay pakikinggan natin kung ito ay pagsasaad ng kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng preacher, kundi kung ano yung sinasabi ng Diyos. At bibigyan natin yun ng importansya, bibigyan natin yun ng panahon sapagkat ang salita ng Diyos ay mahalaga para sa isang mananampalataya at para sa isang iglesia. Bakit? Sapagkat ito ang ugat ng ating malusog na buhay. Kaya madaling i-identify kung sino yung mananampalataya hindi nagbabasa o nag-aaral ng Biblia. Mahina ang kanyang pananampalataya. Diba pinag-aralan natin na sa ating prayer meeting, ang ating communication or communion with God ay binubuo ng dalawang mahalagang sangkap. Pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. So kung itong dalawang ito ay present sa atin bilang isang
Kristiyano at bilang isang iglesia, tayo definitely lalago eh. Hindi pwedeng hindi lumago ang isang mananampalatayang tapat sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tapat sa pananalangin. Kasi pagpapalain siya ng Diyos. Yung mga salitang kanyang tinatanggap ay gagamitin ng Diyos para lalo niyang maunawaan ang Ebanghelyo. At dahil lalo lumalalim yung kanyang pagkaunawa sa Ebanghelyo, lalo siyang nadidevelop, no? Lalo na preserve yung kanyang pananampalataya. At siya bilang isang mananampalataya ay masasabi natin malusog na mananampalataya. So maganda evaluate natin yung ating sarili sa isang buong araw. Ilan po yung oras na ginugugol natin para sa pag-aaral ng salita ng Diyos o sa pakikinig nito. Tandaan natin, hindi lang naman po tayo dapat nakikinig sa pangaral pag sa Sunday o Lord's Day. Marami namang pagkakataon na pwede natin mapakinggan ito sa internet, sa YouTube. Diba? So, if you have time, kung wala ka namang, hindi ka namang busy sa iyong trabaho, at kung kontrolado mo yung oras, maglaan ka ng panahon para makinig sa iba rin pangangaral ng salita ng Diyos. So, don't just wait for Sunday para mag-aral ng salita ng Diyos. Pagka gano'n, laging kulang, no? Masyado kang malnutrition, mataramdaman mo bilang isang mananampalataya, kulang sa nutrition. Okay, so ang expository preaching, ito ay mahalaga sa isang iglesia, pero mainam na naiintindihan natin kung ano ito. So, hatiin natin sa dalawa. Yung una, what it is. Ano yung expository preaching? And later, pag-uusapan natin what it is not. Okay, so para maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng expository preaching at bakit ito mahalaga, tingnan muna natin ano ito at ano nga ba ang hindi tama patungkol dito. So let's start with what it is. So both the pastor and the church should be committed to expository or expositional preaching. Expositional or expository ay parehas lamang po yun. Ngayon, hindi lang dapat yung pastor ang committed sa expository preaching dahil siya yung nangangaral. Dapat yung iglesia din ay kapantay ng merong pagpapahalaga ang pastor pagdating sa expository preaching. So dapat pareho mahalaga para sa pastor at sa iglesia ang expository preaching. Okay, bakit? Sapagkat ito yung pakinabang sa atin. So, bilang mga mananampalataya, sabi nga ni Mark Dever, no, ng 9 marks. Sabi dyan, expositional preaching or expository preaching is the kind of preaching that quite simply exposes God's Word. It takes a particular passage of Scripture, explains that passage, and then applies the meaning of the passage to the life of the congregation. That's expository preaching. Pag sinabi natin expository preaching, ang ating pong ginagawa ay binubungkal natin kung anong kahulugan ng salita ng Diyos. Kaya pumipili tayo ng passage, pagkatapos ay doon natin gugugol yung buong panahon ng preaching dahil inuungkat natin ano bang ibig sabihin itong mga talata na ito. At pagkatapos natin maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng passage na yun, kaya sa aking preaching lagi ko nilalagyan ng summary. Okay, yung summary na yun yung pinaka-overall meaning ng passage na pinag-aaralan natin, ng particular preaching na yun. And then, pagkatapos ay hinahati-hati natin yun para mas lalo nating maunawan, pinapaliwanag. And then pagkatapos natin maipaliwanag ay ina-apply natin. So may application. Meron siyang paglalapat ng mga katotohanan na nakikita natin sa ating pag-aaral sa buhay ng bawat isa at ng iglesia. So yun ang expository preaching. It's the kind of preaching most geared to get at what God says to His people as well as to those who are not His people. Tandaan natin, pag tayo po ay nasa church, hindi lang po lahat ng dumadalo ay Christian. Meron din po mga dumadalo na hindi pa Christian. Kaya po ang ating expository preaching, para ito po ay maging relevant para sa lahat ng dumadalo, ay nalalapatan yung mga pangailangan ng Christian at nalalapatan din yung pangailangan ng mga hindi Christian. Kaya dapat sa isang pangangaral, laging merong
pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. Yun ay particularly para sa mga hindi mananampalataya nakikinig. And at the same time, kasama rin sa preaching, yung encouragement, challenges, no, application, para naman doon sa mga mananampalataya na. So we must cater all people who are hearing the preaching of the Word of God. And then, it is a commitment to hear and apply God's Word. Mahalaga po na maintindihan natin na ang expository preaching po ay hindi lang pakikinig sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang expository preaching o ang pangangaral ng salita ng Diyos ay ang pagnanais na isakatuparan sa buhay kung ano yung napapakinggan. Mawawalan po kasi ng saysay kung ang ating ginagawa lamang sa expository preaching o sa pangangaral every Lord's Day, pinakikinggan mo lang. Ahamunin ko kayo kung gaano karaming porsyento ang nananatili sa inyong alaala sa pagkatapos ng ilang araw na napakinggan niyo ang isang pangaral. Diba? Napakakunti na lang na natitira, no, sa ating memory. Kaya hindi lang dapat pinakikinggan, dapat isa sa puso. Yun ay ibig sabihin ng isinasa puso ang salita ng Diyos. Gusto nating habang tayo nakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos ay sinusuri natin yung ating sarili. Ang nangyayari kasi sa karamihan at nakakalungkot ito, ayaw nila na na-apply sa kanila yung katotohanan. Alam mo yun, yung napaparatangan yung mga ngaral na nagpapatama sa pulpito. Diba? Sabihin ko po sa inyo, no, in behalf of all the pastors, yung pong mga tapat na mga nangangaral ng salita ng Diyos, iniiwasan po yung pagpapatama sa pangangaral. Sapagkat hindi po malulugod ang Diyos, baka i-disqualify siya ng Diyos. Pag gagamitin niya yung pulpito para lamang patamaan yung miyembro. Diba? Ang pinakamainam na gawin, ikausapin. Kaya nga may Matthew 18. Kung meron ng issue sa isang miyembro, huwag mong gamitin ng pulpito para parilin sila. Kausapin natin sila. Diba? Pero kung ang isang mananampalataya, nararamdaman niya na sa kanyang pakikinig ng salita ng Diyos, parang kinupurot ang kanyang puso, suriin ang sarili, suriin ang motibo. Baka po ang banal na Espiritu ay nangungusap sa inyo, no? At ina-apply sa inyo yung katotohanan na inyong napapakinggan. Anong pinakamainam na response pagka tayo po ay nakakaramdam na ang katotohanan ay para sa atin? Anong pinakamainam na response sa gano'n? Tatanggihan mo ba at magagalit ka sa nangangaral o magpapasakop ka at tatanggapin mo ang salita ng Diyos? Kung tayo po'y totoong mananampalataya, hindi tayo magagalit sa nangangaral. Magpapasalamat pa nga tayo sapagkat ang nangangaral ay hindi naglilihim ng katotohanan sa atin. Sinasabi niya yung katotohanan na buhat sa salita ng Diyos. At kung tayo ay pakiramdam natin tayo tinatamaan ng katotohanan ng salita ng Diyos, magpasalamat tayo. Bakit hindi tayo manhid sa katotohanan ng salita ng Diyos? Nararamdam pa natin yung gawa ng Espiritu na kung tawagin ni conviction of the Holy Spirit. Kasi kung wala na pong conviction o yung pong pagkurot ng banal na Espiritu sa ating mga konsensya sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, dapat na tayong matakot. Baka po ang ating konsensya ay kasi tigas na ng bato. Pagka po ganun, hindi po ikinalulugod ito ng Diyos at hindi po yun para sa iyo pakinabang. So yun yung ibig sabihin ng salitang apply, di ba? So the duty of the preacher is to make sure na yung salita ng Diyos matapos niyang ipaliwanag ay i-apply niya sa buhay ng mga taong nakikinig sa kanya. Kaya nga, ang posisyon ko, pinakamainam pa rin talaga, na ang nangangaral sa iglesia ay ang pastor ng iglesia. Hindi yung nag-iimbita lagi ng nangangaral. Bakit? Simple lang ang ganyan po Yung pastor ng iglesia na yun, ang mas nakakakilala sa mga miyembro ng iglesia. Bakit mahalaga yun? Sa kanyang paghahanda, alam niya kung ano yung kailangan ng kanyang mga tupa. Na ipapakain niya pagdating ng araw ng pagsamba ng iglesia. So that's the duty of the pastor. Kaya yung pastor ay laging palipat-lipat ng iglesia dahil iniimbitahan siya, nakakaawa yung iglesia niya.
Dahil ang pinapalit niya sa kanya ay hindi naman pastor ng kanyang iglesia na hindi kabisado ang pangangailangan ng mga tao. Diba? Paano kung nangangaral lang ito, hindi naman lumalapat sa pangangailangan ng mga tao. Diba? Ang isang pastor na laging nangangaral sa ibang iglesia, nakakalungkot man sabihin, baka naghahanap buhay yun. No? Dahil may love gift. No? Pero kung talagang tayo po ay umiibig sa ating iglesia, manatili ka sa iglesia mo. Napakarami mong panahon para mangaral sa iglesia kung ang gusto mo mangaral. Kaya ka nga tinawag ng iglesia para mangaral. Diba? Kaya yung kung pangaral, kasama yun dun sa tinatawag na regular diet, no? Ng isang iglesia. At ito ay sinasamahan ng bukod sa pagpapaliwanag, paglalapat ng mga bahagi ng salita ng Diyos. Dapat, pag tayo ay pumasok sa iglesia, tayo ay gutom sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero dapat paglabas natin ng iglesia, tayo busog. Hindi yung pagpasok mo sa iglesia, ikay gutom. Paglabas mo sa iglesia, ikay gutom pa rin at nahihilo dahil hindi mo maintindihan yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Yung pagka gano'n, mahirap yung gano'n, ano? Hindi lalago yung isang iglesia kung ikay makikinig sa isang nangangaral na yung salita ng Diyos, imbis na luminaw, lalong lumabo. So dapat, katungkulan ng pastor yun na tiyakin na sa kanyang pangangaral, maiintindihan ng mga tao kasi paano sila makikinabang. Diet nga eh. So, kung hindi mo naintindihan yung pinapangaral sa'yo, paano ka mabubusog ng katotohanan ng salita ng Diyos. But I think, pagdating dito sa point na ito, mayroong correlation yung pastor ay nag-aaral para maipaliwanag ng malinaw ang salita ng Diyos at yung miyembro na handang makinig at magpasako sa katotohanan ng salita ng Diyos. So magkasama yun. Hindi lang sapat yung maliwanag intindihin. Dapat yung miyembro na nakikinig ay gustong matuto. Diba? Gustong tumanggap ng salita ng Diyos. Gustong magpasako sa salita ng Diyos. Mahirap yung ang magdidikta sa nangangaral ay yung miyembro. Diba? Ang nagdidikta dapat sa nangangaral ay yung salita ng Diyos. Diba? Yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung inyong ipangangaral. Ang problema sa iba, iniiwasan yung, siguro dahil sobrang kilala nila yung kanilang iglesia, nagkakaroon sila ng limitasyon pagdating sa kanilang kalayaan sa pangangaral. Ano ibig sabihin? Iniiwasan na maka-offend. Pag sila'y nangangaral, sabihin niya, itong grupo na ito ng mga tao, ayaw nila itong topic na ito. Kaya ang gagawin niya, hindi niya ipipreach yung topic na yun. Pag-iisip siya ng iba na sa palagay niya, tatanggapin ng grupo na yun. Hindi po gano'n na expository preaching. Kaya po natin binubungkal ang salita ng Diyos para matuto ang lahat. Walang pinipili. Nung lahat ay nangangailangan. Basta sa salita ng Diyos, galing kailangan natin lahat yun. Dapat ganun yung attitude ng mga Christian. Basta galing sa salita ng Diyos, kasi habang nangangaral, nakikita mo naman na galing sa salita ng Diyos, tatanggapin mo na salita ng Diyos. Huwag mong lalabanan, no? Huwag mong titigilan ang pagkilos ng banal na espiritu sa iyong buhay. Pagka gano'n, baka mas malamang na meron kang tinatagong inaalaga ang kasalanan sa puso mo. Kaya ayaw mong tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. But if you want to grow as a Christian, if you want your church to grow, to mature, dapat mayroong submission, mayroong love pagdating sa pakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. So as we continue dito sa topic natin na ito, meron po akong share sa inyo na dalawang assumptions patungkol sa expository preaching na sana hindi tayo ganon bilang isang iglesia. So I would like to discuss these assumptions about expository or expositional preaching. First, commitment to expositional preaching assumes that the church submits to the authority of God's Word alone. So ito yung unang assumption. Dapat ang isang iglesia, halimbawa, mayroong isang inanyayahan ng mga ngaral, dapat yung mga ngaral na yun, ang unang ina-assume niya, itong iglesia na ito, meron silang commitment na magpasakop sa salita ng Diyos.
Yun yung naggagabay sa isang nangangaral. Kaya dapat meron siyang kalayaang magsalita. Hindi siya pipigilan. Hindi siya kakasuhan pag siya'y nangangaral. Dapat malaya ang nangangaral. Bakit? Dahil nagpapasakop ang miyembro sa otoridad ng salita ng Diyos. Siguro kung tayo ay nakakapakinig ng pagtuturo na hindi na tama o meron ng error, siguro din tayo magre-react. Pero habang nakikinig tayo, diba, tulad ng mga taga-Berea, nung sila ay dinalaw ni Pablo para mangaral. Habang si Pablo ay nangangaral, ano ginagawa ng mga taga-Berea? Sinusuri yung sinasabi ni Pablo sang-ayon doon sa sinasabi ng kasulatan. Apostol Pablo na yun. Diba? Malinaw sa atin na si Pablo, dahil ito'y kinasihan ng banal na Espiritu at sinugo ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo, hindi siya mangaral ng kasinungalingan. Pero nandun yung pag-iingat ng mga taga-Berea. Pablo ito, pinapakilala yung kanyang sarili ng apostol, mas mataas pa rin sa kanya yung salita ng Diyos. Kaya yung lahat ng sinasabi ni Pablo, sinusuri nila ngayon kung galing talaga sa salita ng Diyos. So, ganun ang attitude dapat ng church. Diba? So, hindi tayo sumusuri sa nangangaral dahil naghahanap tayo ng mali sa sasabihin niya. Sinusuri natin ang nangangaral kasi nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos. Kung salita ng Diyos yun, tatanggapin natin. Pangalawa, commitment. Pangalawang assumption, commitment to exposition or preaching assumes that the authority of the preacher begins and ends with God's Word. Kahit sino man yung nangangaral na yan, sikat man yan o hindi. Ngayon kasi sa panahon natin, meron yung natawag na showbiz pastors. Yung mga sikat na pastor, dahil nasa social media sila, maraming advertisement sa kanilang preaching, sumusulat sila ng mga books, and so on and so forth. Pero ang isang malusog na iglesia, ang isang nakakaintinding iglesia, hindi niya kasi susukatin ang pangangaral dahil dun sa nagsasalita. Diba? Susukatin niya ang pangangaral sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kahit sino yung nangangaral sa harapan natin. Si Paul Washer ba yan? No? Si John MacArthur ba yan? No? Sino man yung sikat na mangangaral na yan ng salita ng Diyos. Dapat lagi natin itatanim sa isip natin pag tayo nakikinig sa sino mang nangangaral na nandun lang sila sa boundary ng Word of God. Hindi sila pwedeng lumagpas doon. No? Pagka po sila lumalagpas na sa boundary ng Word of God, meron pong right ang church na kuhanin ang kanyang atensyon o i-correct siya. Diba? Kaya ako sinasabi ko, kung kayo nangangaral sa salita ng Diyos at naririnig na yung sinasabi ko, wala na dun sa salita ng Diyos, pwede niya akong paalalahanan. Pastor, wala yata sa topic natin yung sinasabi mo. Diba? Pwede po yan. Dapat tatanggapin ng sino mang mangangaral yun. Bakit? Kapagkat ang kanyang otoridad sa pangangaral nandun lang sa salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng lumagpas. Pag lumalagpas na siya, hindi na po salita ng Diyos yun. Ang pinapangaral lang ng pastor, kung sino man mangangaral, kahit hindi siya pastor, ay yung salita ng Diyos. Okay? Ang point natin dito sa assumptions na ito, the church has the duty to submit to the authority of God's Word, and the preacher only has authority to speak from God so long as he speak only God's Word. So, magpapasakop kayo, iglesia, sa salita ng Diyos, kung yun ang nangangaral ay nagsasalita lang galing sa salita ng Diyos. Kaya yung pong ating circle ng authority o yung nagko-cover sa ating pong pangangaral ay salita ng Diyos. So both member and the preacher must submit to the authority of God's Word. Okay? So nakita natin ano nga ba expository preaching. Ngayon tingnan natin ano nga ba yung hindi expository or expositional preaching, what it isn't. Note, sometimes people confuse expositional preaching with the style of a particular expositional preacher whom they have observed. But expositional preaching is not fundamentally a matter of style. Yung style po kasi nagkakaiba-iba yan.
No? Hindi mo pwedeng sabihin, ay magaling itong nangangaral na to kasi ganito yung style niya. Ay itong si mangangaral na to, hindi siya magaling kasi bakit? Hindi siya katulad ng style ng isang pastor. Huwag nating itanggi na meron talagang mahuhusay ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kahit ako, marami akong sinusubaybayan na nangangaral ng salita ng Diyos. Pero lahat ng mga, sabihin natin magagaling na nangangaral na iba-iba ang style nila. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng expository or expositional preaching. Ang style po kasi, depende rin yan sa personalidad ng pastor, depende rin sa kanyang training, depende sa kanyang experience, depende sa bansa na pinagmulan, depende sa kultura na pinanggalingan. Kaya hindi natin gagawing batayan yung kanyang style. Diba? Hindi batayan ang style. At hindi po yung magaling na style ang magaling na expository preaching. Halimbawa, itong isang pastor, si Pastor Noel Espinosa, meron siyang sarili niyang style. Okay? At dahil siya ang gumawa ng sarili niyang style, magaling siya doon sa style na yun. Pero, kung sasabihin natin, dapat ang isang expository preacher katulad ng pangaral ni Pastor Noel, mali na. Okay? Kasi, ginagawa mo ng batayan yung estilo ng pangangaral. No? Kanya-kanyang style ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yun yung napansin ko sa GMA before. Pagka pumasok sa Grace Ministerial Academy, iba yung style niya ng pangangaral. Pag lumabas na siya o nag-graduate, kamukha na nung kay Pastor Noel. Yung style niya. Hindi dapat gano'n ang nangyayari. Dapat maintain mo yung style mo ng iyong pangangaral. Bakit? Ikaw yun eh. Diba? Your style of preaching reflects your personality as a pastor. And most of the time, yung style mo, angkop yan sa iglesia na pinangungunahan mo. Kaya hindi pwedeng gawing pamantayan ang estilo at hindi natin pwedeng sukatan ang estilo para sabihin yun ay mahusay na expository preaching. Now, if it is not the style, diba? Ano dapat na maging malinaw sa atin? Two things. It is not a matter of how a preacher says what he says. So, yun ang isa sa mga importante. Pag sinabi natin hindi style at hindi yung preacher ang sukatan, hindi kasi yung sinasabi niya ang sukatan. Hindi yung sinasabi ng pastor. Hindi yung paraan ng kanyang pagbigkas ng Ingles ang basihan. Hindi batayan yung kanyang pagbuo ng pangungusap ang basihan. Estilo yun. Kung hindi ito, anong basihan? Ang talagang basihan natin, biblical content. Biblical content. Ibig sabihin, pag nakikinig tayo sa pangaral ng salita ng Diyos, hinahang mo ba sa Biblia yung sinasabi niya? Hinahang mo ba sa Biblia yung kanyang pinangangaral? Pagka hindi nahango, kasi may mga panahon na bago pa lang din ako mananampalataya, minsan magkukote ng isang talata ng nangangaral. Pagkatapos, lahat na ng sinabi niya ay wala doon sa talata. Kapag ginawa lang na springboard yung verse sa Bible para sabihin niya yung gusto niyang sabihin. Nagtatawa pa nga itong panahon namin sa Phibias, sa Bible School sa Valenzuela. May mga nagkukwento na may mga nangangaral daw sa ng mga iglesia na ang dala ay hindi Biblia, kundi dyaryo. Dyaryo. Ginagamit na ba siya ng kanya sinasabi sa pulpito ay yung nasa balita. Hindi yung nasa salita ng Diyos. Diba? Ayun, hindi na talaga pangangaral ng salita ng Diyos ang tawag doon. Walang biblical content. Pag sinabi natin biblical content, meron kang passage, at yung sinasabi mo, pinapaliwanag mo, pina-apply mo, ay galing dun sa passage na binasa mo sa pulpito. Yun ang ibig sabihin, no, ng expository preaching. So pagka nag-quote ng verse, tapos lumalayo na lumalayo, hindi po expository yun. Masasabi natin, hindi rin preaching yun. Diba? Kasi ang preaching ay pagpapaliwanag ng ibig sabihin ng salita ng Diyos at pag-a-apply ng katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay ng mga tao. What is the point here? It requires careful attention to the context of a passage because it aims to make the point of the biblical text the point of the sermon.
Kaya kailangan biblical content kasi ang ating ipinapangaral ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano yung nababasa mo doon, dapat yun ang pinapaliwanag sa iyo nung nangangaral. Kaya po meron tayong passage na kino-quote at binabasa bago tayo magsimula ng preaching kasi yun yung ipapaliwanag eh. Diba yun yung ipapaliwanag, ang ibig sabihin nito, ano yung pinagmulan ng ganitong salita, ano ang application nito sa atin, sa kasalukuyan, yun ang preaching. Yun ang expository preaching. Kaya yung expository preaching, hindi siya maikli eh, tutuusin. Bakit? Kasi kahit isang talata lamang po, kayang tumagal ng 40 to 45 minutes. It depends on the preparation of the preacher. Kung talagang pinag-aralan, kung ano ibig sabihin ng isang talata na yon, eh makikita niya mabuti yung connection sa kabuuan ng Biblia at sa Ebanghelyo. Hindi mawawala ng paliwanag ang isang pastor o nangangaral kung talagang naunawaan niya mismo kung ano yung talata o mga talata kanya ipinapangaral. Kaya nakakalungkot at nakakaawa para sa isang iglesia na hindi po nakakapakinig ng totoong pangaral. Komentaryo lang ng pastor tungkol sa current events ng bansa niya. No? Meron pa nga isang nangaral, kumuha ng isang talata, pagkatapos ang lahat ng pinangaral niya ay wala dun sa talata, ang tinukoy niya ay pag-ibig. You wala naman dun sa talata yun. Yung siya kanyang tinatalakay, lumayo na. May mga preacher na gano'n. Hindi nga natin matatawag na preacher yun. Kasi kung naiintindihan yung kanyang responsibility, he will not do that. So what is the meaning of the text? What is the context of the passage? Yun po yung point ng kanyang sermon. Kaya dun sa ating preaching, makikita nyo may summary. That's the point of the passage. Sinasummarize ko po sa isang sentence na maikli, tapos in-explain natin in the details. No? Usually sa preaching ko, 2 lang ang points. Kaya ako magtatatlo, 2 lang. Para madali siyang intindihin. No? Anong ibig sabihin ng passage na yun. Wala na naman tayo tunog na mawala. Hello? Pero naman ang microphone. So I think we have a problem with our rechargeable battery. Hello. Yan. Okay, so last na part ng ating pag-aaral is the cautions. No? Magbibigyan ka ng mga cautions sa atin. 2 lang naman itong caution na ito na ibibigay ko sa inyo. Sinabi kong cautions to remember kasi may mga danger din, no? Sa ating pong pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. 2 things. Number 1, a preacher's ministry must be characterized by this very practical form of submission to the Word of God. Kanina sinabi ko, kahit sinong preacher yan, basta siya ay isinugo ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos, magaling man siya magsalita ng Tagalog o Bisaya siya magsalita ng Tagalog, walang problema. Basta, yung pangangaral niya o yung nangangaral na yan, makikita mo na nagpapasakop siya sa Word of God. Basta nagpapasakop siya sa Word of God, meron siyang respect sa Word of God. Pag nagpapasakop siya sa Word of God, meron siyang takot na magsabi ng hindi tama. Pag siya nagpapasakop sa salita ng Diyos, nag-iingat siya. Eh makikinig ako sa ganung pangaral. Diba? Kasi alam ko na itong pastor na ito, o nangangaral na ito, eh nagpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos. Pangalawa, the church must avoid being conformed to the image of the pastor rather than to the image of God. Yun yung isang problema sa ibang mga iglesia, lalo na yung mga pastor na sikat na pastor. No? Sila ay tumatanda at sumusunod sa sang-ayon sa larawan ng kanilang pastor. Hindi ko nababagin yung isang malaking religious group sa bahay na ito sa Pilipinas. At nung bata pa lang ako, nasa elementary pa lang ako. Napansin ko yun na lahat ng miyembro nila, maging mga nangangaral sa kanila, ginagaya lahat yung style ng kanilang pastor, pati yung mannerism niya.
sobrang sumusunod sa imahe ng kanilang pastor. Hindi ko naman siguro masisisi ng buong buo. Ito mga miyembro na ito siguro dahil sa sobrang nilang paghanga, paggalang sa kanilang pastor, hindi nila namamalayan na nagagaya na nila. No, kasi sa Biblia, lalo na sa panahon ng Panginoong Jesucristo, marami dyan yung mga master ng pagtuturo. Ang Panginoon ay isang master ng pagtuturo o teacher. Diba? Meron siya mga disipulo. Usually kasi, pag lagi mong kasama yung mga disipulo mo, nagagaya nila yung style mo, ng pagsasalita, yung mannerism mo. Bakit? Kasi sobrang pagmamahal nila sa iyo. Pero meron ding meron ding disadvantage. No? Okay lang sana yun kung mas mataas pa rin yung pagmamahal ng mga miyembro sa salita ng Diyos. So ating pong image, ang ating buhay dapat sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi diyan din ang gagaling yung mga malalaking kulto Nakasentro sa pastor nila o sa leader nila. Dahil sa sobrang pagmamahal at respeto na sa leader nila, lahat na lang ng gawin, sabihin, iutos ng pastor nila, sinusunod nila. At tinan mo, ano nangyari kay Buloy? Diba? Ang laki ng church niya. Meron siyang sariling Jerusalem sa Davao. Diba? Sa Jerusalem in Davao. Natatawag niya sarili niya, the appointed son of God. Sinaas niya yung sarili niya dun sa posisyon na hindi na dapat. At ginagamit niya pala yung kanyang posisyon para ano ang ginagawa niya sa mga babaeng miyembro ng kanyang grupo. Lumabas na lang ng huli niya. Diba? Di ba yata mahuli? Hanggang ngayon. Kaya hindi dapat nakapokus sa pastor. Dapat nakapokus sa salita ng Diyos. Papaano mo itutuwid ang pagkakamali ng iyong pastor kung ang iyong pagpapasakop ay higit kaysa sa salita ng Diyos? Kasi higit sa pastor yung iyong pagpapasakop. Ganun naman nangyari sa maraming iglesia dahil sa sobrang respeto nila sa pastor. Tama namang bigyan ng respeto. Igalang natin ang ating mga pinuno sa iglesia. Pero kung doon na nakatutok lahat ang ating pagpapasakop at pagmamahal, hindi na talaga tayo nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Pag meron siyang ginawa o sinabing mali, hindi natin siya itutuwid Matatakot tayo na sabihin sa kanya yung mali niya. Diba? Halimbawa, yung pastor mo, matagal ng pastor, pero chismosong pastor. Sino magtutuwid sa chismosong pastor ng isang iglesia? Dapat miyembro. Bakit hindi siya natutuwid? Ayaw matuwid ng mga miyembro. Yung pala yung mga miyembro chismoso rin. Pagka po gano'n, hindi na church yun. Di ba? Hindi na po church yun. Point natin dito, the church must seriously submit to the pure Word of God to achieve spiritual maturity. Kung sa pastor ka nakatutok at nagpapasako, hindi ka lalayo. Magiging katulad ka lang ng pastor mo sa pag-uugali. Kaya ang Christ-likeness, kasi dapat nakatutok tayo sa Panginoon, sinusunod natin ang Panginoon, mas mahal natin ang Panginoon kaysa sa lahat, nagpapasakop tayo sa salita ng Panginoon para maging katulad tayo ng lakad ng Panginoon at buhay ng Panginoon. Diba? Conclusion. Mahaba ang conclusion natin. Sabi niya, both the church and the pastor must recover the centrality of God's Word in their worship, and this includes the songs of the church. Dapat yung mga inaawit natin, biblical din. Hindi lang yung preaching. Diba? Commitment to expositional preaching, which explains and applies the meaning of the Word of God, is an essential mark of a healthy church. Para malaman natin kung yung church na yun ay malago o lumalago, dapat mayroon siyang commitment sa expository preaching. Hindi tinutulugan yung preaching. Diba? Mahaba kasi. Pagka mahaba yung preaching, dapat masaya ka. Bakit? Marami kang nakakain from the Word of God. Nabubusog ka. Diba? Kasi fiesta ng salita ng Diyos pagka mayroong nangangaral na naganda talaga at mayroong mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Okay, tatapusin ko na po dito. Introduction lang po ito.
So, starting next Sunday, Lord willing, sisimulan na natin yung mga bahagi o parte ng serye na ito patungkol sa kahalagahan ng expository preaching. Meron po ba kayong tanong? Clarification. Alam ko yung generation na to, lalo na yung generation, ang tawag sa generation ng Z, like, hindi lifespan. Attention, ang tawag, attention disorder. No? Attention span maikli. Okay? Ngayon ang tanong, yung bang maikling attention span ng mga miyembro ng iglesia magdidikta sa pangangaral ng salita ng Diyos? Dapat paiklian yung pangangaral kasi yung mga nakikinig, pag lumagpas na ng 20 minutes, ayaw na makinig. Hindi. Ako naniniwala na yung maikling attention span ng generation na ito at ang maraming mga miyembro ay bunga ng kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin, hindi nila dinisiplina ang sarili nila na mag-aral ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay mayroong discipline pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung 40-45 minutes na sermon, biting pa sa iyo yun. Diba, si John MacArthur, alam niyo ba, lalo na nung kabataan pa niya, message ang sermon no, 1 oras. Every Sunday, 1 oras. Kahit nga hanggang ngayon 85 years old na yata si John MacArthur. Puti na buhok medyo lumaki rin ako sa pananampalataya dahil sa pakikinig kay John MacArthur. Talaga 1 oras. Because that's expository preaching. Pero sa akin, sobra naman yung 1 oras. Dapat nasa 40 to 45 minutes lang expository preaching. Pero dapat, disiplinahin natin yung sarili natin sa pagtitiis, pagtsatsaga sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat pag pumasok ka ng church pag Sunday, pag lumabas ka, naiintindihan yung Word of God. And the only key to that is to focus on listening, no matter how long the preaching is. Hindi ko sinasabi na to defend myself, kasi gusto ko nga mas maikli. Dahil sumasakit ang tuhod ko na nakatayo ng matagal. Kaya kapag dumating yung panahon na talagang hindi ko na kaya, huwag kayong mabibigla kung nakaupo ako habang nangangaral dito sa harap. So pag-pray na rin po ako kasi may osteoarthritis na ako. Resulta ng dialysis. Natutuyo yung aming mga liquid sa pagitan ng mga joints ng mga buto namin. Okay. May question kaya? Magpahinga muna tayo. Mga 3:30, start tayo ng ating afternoon worship. Maraming salamat po.